Alam mo ba ang sikreto ng pinakamatalinong tao sa mundo? Akala ng karamihan, ang pagiging matalino ay nakadepende lang sa mataas na IQ o galing sa pagsagot ng mga mahihirap na tanong. Pero ang totoo, mas malalim pa dyan. Maraming tao ang nahuhulog sa trap ng habol ng short-term wins. Mga achievements na pang-display lang pero kulang sa sustansya. Ang tunay na talino, hindi lang basta dami ng alam. Ito ay kung paano mo ginagamit ang kaalaman na iyon para sa pangmatagalang tagumpay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 rules na alam lang ng pinakamatalinong tao sa mundo. At kung mananatili ka hanggang dulo, malalaman mo rin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng rules na ito. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Unang rule, ang kapangyarihan ng paggalaw. Maraming tao ang naniniwala na para maging matalino, kailangan laging nakaupo, nagbabasa ng libro o tahimik na nagtatrabaho. Pero alam mo ba, mali iyon. Ang totoo, ang physical activity, oo, yung simpleng paggalaw, ay direktang konektado sa pag-unlad ng utak mo. Kapag gumagalaw ka, tulad ng paglalakad, pag-workout o pag-practice ng bagong physical skill, binubuo mo ang mga neural connections sa utak mo. Ibig sabihin, habang natututo ang katawan mo sa bagong galaw, natututo rin ang utak mo na mag-isip sa ibang paraan. Kaya kung gusto mong maging mas matalino, huwag lang puro upo at basa. Simulan mo ng maglakad, mag-ehersisyo, o subukan ng bagong skill. Malalaman mo habang tumatalas ang katawan mo, tumatalas din ang isip mo. Pero tandaan, ito pa lang ang unang hakbang. Marami pang susunod na sikreto para talunin mo ang 90% ng tao sa paligid mo. Second rule, surround yourself with intelligent people. O sa madaling salita, pumili ng tamang mga tao sa paligid mo. Tignan mo ang mga kasama mo araw-araw. Sila ba yung nag-uudyok sa'yo na maging mas mabuti? O baka naman sila yung nagdadala sa'yo pababa? Ganito kasi yan. Ang pinakamatalinong tao sa mundo, hindi lang nakadepende sa sarili nilang talino. Umaangat sila dahil nakikinabang sila sa galing ng iba. Kapag napapaligiran ka ng mga tao na challenging kausap, mga taong pinupush ka mag-isip ng mas malalim, tumataas din ang level ng talino mo. Yung mga meaningful na usapan ninyo, nagbibigay sa'yo ng mga bagong perspektibo na hindi mo maiisip mag-isa. Kaya kung gusto mong maging smarter for life, siguraduhin mong ang mga tao sa paligid mo ay mga taong nagdadala ng value sa buhay mo. Remember, kung sino ang kasama mo magiging ganun ka din. Third rule, master the dual nature of intelligence. Alam mo, karamihan sa atin, naniniwala na may dalawang klase lang ng tao, yung mga logical at yung mga creative. Yung tipong kung magaling ka sa math, hindi ka daw para sa arts, o kung artist ka, hindi ka raw pwedeng maging analytical. Pero guess what? Mali yun. Ang tunay na talino ay nasa balanse ng logic at creativity. Ibig sabihin, kailangan mong sanayin ang utak mo na mag-isip gamit ang parehong analytical skills at creative mindset. Paano? Simple lang. Mag-practice ka ng mga bagay na hamon sa utak mo tulad ng puzzles, strategy games, o kahit problem solving. Pero huwag kalimutan ang creative side. Magsulat ka, mag-drawing, o matutong tumugtog ng instrumento. Kapag natutunan mong pagsabayin ang dalawang ito, magiging buo ang abilidad mo sa pag-iisip. Sa kahit anong sitwasyon, kaya mong mag-analisa at mag-isip ng kakaibang solusyon. Ito ang secret weapon na magpapalayo sa'yo sa karamihan. Fourth rule, practice journaling and mind mapping. Napansin mo ba na minsan, may natutunan ka pero pagkatapos ng ilang araw, parang nawala na lang? Ang dahilan, hindi mo na iproseso ng maayos ang natutunan mo. Kaya heto ang simpleng solusyon, isulat mo. Ang journaling at mind mapping ay hindi lang para sa mga writer o artist, kundi para sa lahat ng gustong patibayin ang memorya at talino nila. Kapag sinusulat mo ang mga natutunan mo, mas naaalala ito ng utak mo. Bukod doon, nakikita mo rin kung paano magkakaugnay ang mga ideas mo. Over time, nagiging mas malinaw ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kaya ang simpleng pagsusulat ng thoughts mo ay hindi lang pang-organize ng isip. Nagiging tool ito para ma-maximize ang learning mo. So kung gusto mong mas tumalino, subukan mong mag-journal o gumawa ng mind maps. Gawin mo itong habit at makikita mo ang malaking pagbabago sa paraan ng pag-iisip mo. Fifth rule, eliminate low-value activities. Alam mo na to, ang social media, pag-scroll ng walang katuturan, at ibang mga mindless distractions ang pumapatay sa oras mo. Pero hindi lang oras ang nawawala. Ang hindi mo napapansin, pati ang potential mo, unti-unting nawawala. Ganito, kapag lagi mong ginugugol ang oras mo sa walang kwentang bagay, nasasayang yung pagkakataon mong matuto at mag-improve. Kaya sa susunod na mahuli mo ang sarili mong nakascroll ng wala sa oras, itigil mo agad.
Sixth rule, control your emotional energy. Kung gusto mong manatiling sharp at matalino, dapat marunong kang magkontrol ng emosyon mo. Maraming tao ang mabilis magpadala sa stress, galit, o kaba. Ang problema, kapag hinayaan mong kontrolin ka ng emosyon mo, mawawala ang focus at clarity mo. Pero ang pinakamatalinong tao, pinag-aaralan nilang obserbahan ang nararamdaman nila nang hindi agad nagpapadala. Paano mo gagawin to? Simple. Mag-practice ka ng mindfulness at meditation. Kahit ilang minuto lang araw-araw, matutulungan ka nitong maging kalmado kahit nasa ilalim ka ng pressure. Kapag kalmado ka, mas malinaw kang mag-isip at mas mabilis kang makakagawa ng tamang desisyon. Ang disiplina sa paghawak ng emosyon mo ang magpapalayo sa iyo sa karamihan. Tandaan, ang utak na kalmado ang utak na panalo. Seventh rule, master reflective and empathetic listening. Alam mo, karamihan ng tao hindi talaga nakikinig. Ang ginagawa nila, naghihintay lang ng pagkakataon na sila naman ang magsalita. Pero ang pinakamatalinong tao, sila ang tahimik na nakikinig ng malalim. Pinapansin nila ang bawat detalye, hindi lang ang sinasabi ng tao, kundi pati ang tono at damdamin sa likod ng salita. Dito sila nakakahanap ng insights na hindi nakikita ng iba. Paano mo ito magagawa? Simple, maging present sa bawat pag-uusap. Tumutok sa sinasabi ng kausap mo, magtanong para linawin ang sinabi nila, at mag-reflect bago ka sumagot. Kapag natutunan mo to, hindi lang dadami ang nalalaman mo, kundi makikilala ka rin bilang isang taong insightful at mapagkakatiwalaan. Kaya sa susunod na may kausap ka, subukan mong makinig ng may empathy at tunay na interes. Promise, magugulat ka sa dami ng matututunan mo. Eighth rule, learn multiple skills. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang manatili sa kung ano lang ang alam nila. Para bang iniisip nila na sapat na ang pagiging magaling sa isang bagay. Pero sa mundo ngayon, kulang na kulang iyon. Kung gusto mong mas maging matalino at mag-level up, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo at matutong mag-adapt, mag-aral ng bagong wika, matutong mag-code, subukan ng bagong physical skill, kahit ano basta bago sa'yo. Bakit ito mahalaga? Kapag natututo ka ng iba't ibang bagay, binibigyan mo ang utak mo ng hamon na magbago at mag-adjust. Ang resulta, mas agile ang utak mo, mas creative ka, at mas mabilis kang mag-isip sa kahit anong sitwasyon. Huwag kang matakot magkamali sa simula, kasama yan sa proseso. Tandaan, ang utak na patuloy na hinahamon ay utak na patuloy na lumalakas. Ninth rule, apply knowledge ruthlessly. Tandaan mo to, ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kung paano mo ginagamit ang kaalaman mo. Maraming tao ang magaling sa theory, pero hanggang doon lang sila. Ang pinakamatalinong tao, alam nila kung paano gawing aksyon ang natutunan nila. Kaya kung may bagong kaalaman ka, gamitin mo agad. Halimbawa, natutunan mo kung paano magnegosasyon. Subukan mo ito sa trabaho o sa personal na buhay mo. O kaya naman, may bagong habit na gusto mong i-develop, simulan mo kaagad. Walang silbi ang kaalaman kung hindi ito ginagamit. Kaya kung gusto mong talunin ng karamihan, gawing habit ang pag-apply ng lahat ng natututunan mo. Dahil sa bandang huli, action beats knowledge every time. Finally, 10th rule, develop a strategic mindset. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang pagkakaiba ng isang matalino at isang unstoppable ay nakasalalay sa strategy. Ang kaalaman lang, kahit gaano karami, ay walang kwenta kung hindi mo ito ginagamit ng may direksyon. Parang espada na walang kamay na magdadala nito. Ang tunay na talino ay nasa kakayahan mong mag-isip ng ilang hakbang ng mas maaga kaysa sa iba. Bawat galaw mo dapat may purpose. Bawat desisyon dapat may layunin. Tanungin mo lagi ang sarili mo, ano ang end goal ko? Kapag malinaw ang plano mo at ang mga hakbang patungo dito, kahit anong sitwasyon, kaya mong lampasan. Sa strategy nagkakatalo ang talino. Tandaan, hindi lang tungkol sa dami ng alam, kundi sa husay mong gamitin ito ng may maayos na plano. Ngayon alam mo na ang sikreto, ang pagiging matalino ay hindi tungkol sa IQ o kung gaano karaming alam mo, kundi kung paano mo ginagamit ang kaalaman mo. Sa pamamagitan ng 10 rules na ito, maaari mong maabot ang level ng talino at strategy na hindi kayang abutin ng karamihan. Hindi madali ang proseso, pero tandaan mo, ang tagumpay ay para sa mga handang magtrabaho, mag-adjust, at mag-strategize. Sa mundong puno ng ingay at distractions, ikaw ang magiging kakaiba. Ang taong hindi lang matalino, kundi unstoppable. Kaya simulan mo na ngayon. Isa-isahin mo ang mga rules na ito, gawin mong habits, at panoorin ang sarili mong umangat. At kung sa tingin mo makakatulong ang video na ito sa iba, huwag kalimutang i-share.